So, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading and a collective reading your energy at this time. Knight of Cups. Merong mag-offer ng cup of love sa'yo. Courageous na person, no? Kasi color blue. And mukha namang pure ang kanyang intensyon sa pag-offer niya sa'yo ng cup of love. Ano ba yung offer niya sa'yo ng person na yan? Ay! Guys, as you see, Ace of Pentacles. Something stable, commitment, and security. An opportunity to start a new life, a new beginning na stable, secured kayo. And you will start to live together, ganun yun eh. Na magsama na kayo. Yung mag-purchase kayo ng house and lot o meron na siyang house and lot na doon na kayo titira. Yun ang offer niya na doon na kayo titira sa kanyang bahay at lupa, no? Ganun sa lupa at bahay na pinatayo niya. Yan. Of course, sa lupa na pinurchase niya at sa bahay na pinatayo niya, doon na kayo titira. Yun ang offer niyan sa'yo. And courageous siya. Sino yung person na yun na may offer sa'yo ng cup of love na yan? Si Knight of Pentacles. Upright ba itong Knight of Pentacles na to? So pag angels upright, pag in reverse, pag hindi, in reverse. Para hindi ako malito ba? Kasi parang pahalang na. Angels ba nagagay dito ngayon? Angels daw. Yeah. Angels naman. Yun kasi ang continuous na nagagay din naman. Dito sa akin. Ewan ko lang sa iba. Iba-iba kasi nagagay sa mga tarot reader eh. Depende sa kung sinong nagagay sa tarot reader. Basta sa akin dito, angels. Si Knight of Pentacles, guys. Seryoso, stable, hardworking, reliable, loyal person, ganyan. Single pa to. Na person. And, matyaga to. Patient pati to. Secured, or maybe you will feel secured sa kanya. Ano ang ini-embody mo energy ngayon? Ano ang ini-embody mo energy ngayon? You were just a dream that I want you. I never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. You're all I need forever. You're all I need to be here with forevermore. Balance ka, nag-heal, relax, calm, nag-rejuvenate, fresh. Na-rejuvenate ka ngayon. Walang baggage to pag maganto. Balance. O basta balance ka. No? Balance and nag-heal. Refresh ka ba? Parang gano'n. And mas maganda siguro pumunta ka sa mga nature. No? Para mas lalo kang maging connected sa Mother Earth, sa nature. Alam niyo guys, nakaka-rejuvenate yun. Nakakasarap ng pakiramdam pag nasa nature. Ang saya lang. Simple pero walang mai-compare na
yung maramdaman mong yung maramdaman mo na mahil ka naturally, no, ganon. Lalo kung may mga problems ka, may mga baggage, lalo kung may mga pinagdadaanan ka, ganon. So ano pa? Ang energy mo ngayon. One more dito sa deck na to. Nag-iil ka talaga, guys. Isa lang. Nag-iil ka, yan o. Tatlo kasi yun. Isa lang. Healing. Dumadaan ka sa healing process o hinihil ka, in short. Oh. Binabalance yung chakras mo. Ino-open, binabalance. Kinakalm yung nerves mo, yung mind mo, yung body mo, yung emotion mo. Ganon yun yung pag-inhale. At tinatanggal yung mga illness, tinatanggal yung mga trauma, anxiety, stress. Kasi for sure may pinagdaanan ka, no? Merong ano dito kanina eh. Merong death and rebirth. May pinagdaanan ka na dumaan ka sa transformation kasi binago ka. Maybe pin-repair ka. Dumaan ka sa preparation. So, you need healing. Ganon yun. Ganon talaga yun. After mong dumaan sa transformation, lalo na pag may purpose or mission ka, ay i-heal ka after that. Yung kunwari ay pinadaan ka sa journey o dumaan ka sa journey. You have a journey naman full of struggles, hardships. And para ka ma-suffocate, no? Madaming na atake sa'yo, madaming changes, transformation sa'yo. You need healing kasi kailangan yun, no? Para matanggal yung mga negativities na mga natamo mo, na mga na-accumulate mo, matanggal yung mga illness, matanggal yung mga stress, matanggal yung mga negative influences, evil influences, harmful influences sa'yo. Ganun yun. So, yan. Kailangan yun. Yung i-heal ka after transformation. Si Knight of Pentacles, yan ba ang nakadestined sa'yo? Oh, yeah. Yes, yan ang nakadestined sa'yo, si Knight of Pentacles. Yan ang kanyang energy. Knight of Pentacles. Clarification na naman. So, yan ang nakadestined sa'yo. That's why. Kasi nag-i-heal ka na din naman ngayon eh. Binabalance yung energy mo, binabalance yung chakras mo, binabalance ka, and ino-open yung chakras mo. Why? Bakit open and binabalance yung chakras mo din? Kasi, with the color purple here, no? Ayan. Pini-clear yung mga negativity, ng mga natamo mo. Meron ba mga witches na ayaw kang tantanan kapang atake? Wala naman. Meron bang mga evil forces na ayaw kang tantanan sa pang-atake? Wala naman. Meron ba mga witches na ayaw kang tigilan kaka-atake? Pero may mga witches pa ba na atake sa'yo? Meron. Meron pa rin mga na-atake. Pero yung ayaw tantanan or ayaw kang tigilan. Kasi, yun eh, yung kumbaga, pag mga ganun motivated and so driven ng mga atake. Pero meron pa rin na-atake sa'yo ng mga witches. Nakampo ng kadiliman yung mayan kasi. Ikaw kasi sa side ng light kasi may destiny ka. Kaya inaatake ka ng evil forces. Basta witches, sa kadiliman talaga yan. Evil forces yan sila. Kahit i-deny pa nila yan. Basta witches, sa evil forces yan sila. Sa kadiliman yan sila. Hindi yan sila sa side ng light. At yung pinapairal naman yan, inggit, insecurities, gusto nila ng competition, gusto nilang i-challenge yung mga like sugo, like yung sugo na messenger, no, representative from heaven, like chosen ones, mga ganyan, pati mga chosen one,
At yung may mga mission, may mga purpose, gusto na i-challenge yun kasi umiiral yung kayabangan nila. Gusto na lang i-prove yung sarili nila, no? Na they are powerful, they have power, they are spiritually gifted, they are powerful, they have the spiritual power, mga ganun ba. Pero yung kapangyarihan na meron sila, na ganyan, na mga witchcraft, galing sa devil yan, to harm others, para maghasik ng lagim, para mangharm sa iba. Yun nga lang, ang kanilang souls ay kawawa sa impyerno. Yun nga lang talaga. Doon na sila sa impyerno mapupunta niyan. Dahil pinapairal nila yung mga ganun, no? Instead na maging mabuting tao, magbago, ay kayabangan ang kanilang pinapairal. So, wala silang ibang masisi kung sa impyerno sila itatapon, no? Nahatulan ang kanilang mga soul sa impyerno. Ganyan talaga. Yung ata kasi may mga destiny, sa mga may mission, sa mga chosen ones at sugo, ay mga witches talaga pagdating sa mga tao. At yung mga evil pang iba, pwedeng scheme, deceit nila, ginagawa. Ganun talaga eh. That's life here on earth. Wala akong pinaparinggan. Sinasabi ko lang kung ano yung totoo. Ngayon kung may tatamaan, may witches man na nanonood dito, depende na yun sa inyo kung ano reaction nyo. So ayan. Ano yung next na mangyayari sa buhay mo, sa'yo, no? Yan. Ano kaya ito? Maging balance ka na. Mag-umpisa ka na ng mission mo or purpose mo. Para bang yung katulad nung kay Moses. Di ba may tungkod siya na mayroong symbol ng dragon, seraphim. Seraphim yun eh. No? Merong ganun yung kanyang tungkod. Kasi you know what? Yung seraphim daw ay ano yan eh. Yung pagkaalam ko lang ha. Mga dragons in heaven or mga fiery dragons. Yan yung tinatawag na fiery angels. Di ba si Lucifer, di ba? Ano siya? Dragon, red dragon, fire dragon, parang ganun. Kasi si Seraphim yan ang prince na Seraphims. Si Lucifer, nung nandun pa sa langit, ngayon hindi na kasi nga, di ba? Nilaglag na siya, o di ba? At fallen angel na siya. Pero syempre, madami pang Seraphims sa langit. Yan yung mga nag-shape-shifting ng kahit ano, no? Sila yung capable ng shape-shifting na dragon, pero fiery serpents talaga yan sila, fiery dragons, mga ganun yung seraphim. And kahit yung God, nagiging dragon, pero napakalaking dragon yan. Yun ang pagkalam ko. Kaya, dragon yung pahaba na klase ng dragon, hindi siya yung dragon na western dragon, hindi. Yung seraphim naman ay 6 yung pakpak niyan, na klase ng dragon, na klase ng angel, basta ganun siya. 6 yung kanilang pakpak. So, pwede din silang mag-shift katulad ng tao, no? Humanoid. Gayahin yung ibang okay hayop nga eh. Kaya nilang mag-shifting bilang hayop eh, di ba? Yung mga seraphim. So, ganun. Yung God naman, kahit ano namang form yun, kaya niya naman shifting. Siya ang creator eh, di ba? So, ganun. Pero dragon, yan o, na i-add ko lang para maintindihan nyo kung bakit merong dragon na symbol, no? Yung mga sugo or yung mga may mission or mga siguro chosen one din, no? Bakit may yan ang sign na may mission, no? Mission, kung sugo man o chosen one o mapinili, mga ganyan ba? O may destiny, basta gano'n. Na syempre galing sa God yun, no? Yung destiny ninyo, siya ang nag-destiny yan sa inyong dalawa, ng person mo na yan. No one could question your destiny, yung inyong destiny. Yung mga kumu-question lang dyan na hindi kayo na mga nagsasabi na yung nag-criticize sa inyo, sa bawat isa sa inyo na hindi kayo bagay, na si ganito, ganyan, hindi bagay, na malayo, agwat. Ay, maingitira yan.
mga ina-insecure yan, hindi matanggap, no, yung kapalaran o yung destiny ng isang tao na meant para sa isang tao o para sa kanyang destiny. Ayan. Alam niyo kung bakit pang-atake yung mga witches sa may mga destiny, naiinggit, na insecure. Umiiral yung kanilang pagka-evil. Kasi envy or yung inggit is the root of all evil. So, that's why. Ayan o, mag-umpisa ka na ng mission mo or purpose mo. And your purpose. Mission and your purpose. Oh. Hindi basta-basta ang pinagdadaanan na may mga purpose at mission, guys. Kasi matinding challenges ang mga pinagdadaanan yan. Oh, hindi patag. Hindi lang lubak-lubak ang dinadaanan. Matindi kaya kailangan ng healing. Oh, rebirth. Yan na yung next na mangyayari sa'yo. Ma-reverse ka na. Di ba dumaan ka sa parang dumaan ka sa transformation. Na parang binago ka. No? Parang namatay ka. Or hindi ka naman ibig sabihin na namatay talaga ng 50-50. Parang dumaan ka lang sa transformation. Ba? Binago ka parang kunwari nasa loob ka ng itlog na to. So makakalabas ka na dyan sa itlog na yan. Ganon. O ma-reverse ka na and then maging ganto ka na. Powerful. May authority. And strong, full of strength. Full of energy. Binubuhusan ka ng energy niyan. Yan na, mag-umpisa ka na ng mission mo. Ayan. So, yan. Bravo. Ano pa ang mga mangyayari sa'yo after this, no? Ma-rebirth or makalabas yan sa egg na yan. Ano mangyayari sa'yo? Ano kaya? Ay, powerful talaga, guys. No? Napaka-brave, may authority, very strong ang personality. Ay, nako, guys. Para bang napaka makapangyarihan. Ganun. Kung ayaw nyong mapabilong sa kadiliman, no, na ayaw yung tawagin na sa kadiliman kayo, ay siguro hindi pa naman huli ang lahat para magbago sa mga nasa side ng kadiliman. Alam niyo naman, yung mga witches, basta witch ka o gumagawa ka ng witchcraft, nasa side ka talaga ng kadiliman yan. Ganun talaga yon, no? Hindi pwede i-deny yun dahil yun ang katotohanan. So, ang tao may choice. Ang tao ay may free will. Ngayon, hindi nila pwedeng sabihin na masama na patayin ang mga witches ng God o ng sugo o ng mga inilaan ng God para puksain yung mga witches, like mga manggagamot, like faith healer, kasi yun ang utos ng God eh. We have to respect kung ano yung utos ng God. Siya ang nag-create eh, yung God eh. And yun ang kanilang choice, ang maging kampo ng kadiliman. Tapos sabihin nila yung masama kasi tao din sila. Hindi na sila tao. Tao ang katawan nila pero nasa kampon sila ng kadiliman. Ang tao merong sa side ng kabutihan, merong sa kadiliman. So kaaway na sila ng light ngayon. They are sa side ng enemy ng God. They are enemies of light. Naghahasik sila ng lagim. So naintindihan nyo na. So sa mga ayaw na nasa side ng kadiliman, you can change yourself na maging mabuting tao if you want lang. Hindi kayo pinipilit. So ano pa ang message ng angels for you? Dahil nasa Biblia yan mismo pinapapatay ang witches. Dahil kahit kailan hindi sa side ng light yan, o nasa side na, hindi sa side ng God ang mga witches na yan. Nasa kadiliman yan sila. Yan ang mga tinatawag din kampo ng kadiliman. Oh. So, ganun. Message ng angels for you. One more. Marriage. Diyos mio, guys. Ikakasal ka. Oh, dito sa person na to na mag-offer ng
a cup of love sa'yo, na magsama na kayo. Meron na to for sure na bahay at lupa na titirahan nyo. Yan yung offer niya, magsama na kayo dun. Meron na siyang bahay at lupa na titirahan ninyo na nakahanda. Kasi may Ace of Pentacles eh. O, meron na. O, ready na siya. Na sabihin sa'yo na yayain ka na, magsama na kayo dun sa bahay. Sa bahay niyang pinagawa o sa bahay niya. Inana niya man o sarili niyang pinagawa. O, see? Hindi ako ang makapagpabago. Through my words, no? Parang alalay lang ba, no? Inaalalayan lang yung mga taong gustong magbago. Pero, nasa tao pa rin ang desisyon and choice na magbago. So, yan. Ganun lang naman yun. Pero meron talagang ayaw at mayabang pa. Pinapairal yung yabang. Alam siya. So, bahala sila. Buhay nila yan. Libre naman umiyak dun sa impyerno kasi lahat naman ng dun umiiyak. Hindi lang iyak, kundi nagmumorn na naghihiyaw sa sakit, sa pain, hirap na pinagdadaanan nila doon, na dinadanas nila doon. Yan. Yun ang mapala nila sa kayabangan nila na mga nagyayabang sa kanilang mga evil doings. Dahil ayaw man magbago. Ang gusto ay iyabang, magyabang ng kanilang mga evil doings. Yan ang mapapala nila. Malaga yung maging down to earth at maging humble kahit ano ka pa. Ganon yun eh. Si Jesus Christ nga humble eh. Down to earth eh. Kahit anak ng Diyos eh, di ba? Wala ka naman pala sa pagyayabang. Sinasabi lang ng iba yun, mayabang ako, pero hindi. Kasi hindi ako nag-iyabang na sabihin na sinasabi ko lang ang totoo. Pero pagdating sa mga pagka binubuli ako yun, pinapamukha ko sa kanila na meron naman ako na pag binubuli, syempre, ba? Pero sabihin na, kahit may negosyo pa ako, hindi ako nagyayabang, down to earth pa nga ako eh. Yun nga lang, pag binubuli ako, pag inunahan, yun na, hindi pwedeng magpapi. Ganun guys. Kaya, minsan ay matitempt ka na ano mo yung sarili mo para hindi ka nila apihin ba. Na minsan ganun yun eh, na bibuli ka ng iba, bastusin ka nila, na i-down ka nila, bastusin ka nga through bullying, mga ganun. Salbahin ka nila, bastusin ka nila, mga ganun. Para ma-push ka, no? Sa corner, para ma-push ka talaga na ipagtanggol mo yung sarili mo, na hindi ka nila minamaliit. Mga ganun ba, na hindi ka nila dapat pinabastos. Yun. Di ba? Ganun lang. Pero, ewan ko ba kung tama yung pinagagawa ko. Immature pa ako nun eh. Kasi pinagtatanggol ko talaga yung sarili ko pag may mga ganun. Na mga nambabastos, nambubuli. Ganun talaga ako. Siguro immature pa ako nun. Pero, siguro kung si Jesus Christ ay hayaan niya lang, di ba? Nasa yun. Hinayaan niya lang yung mga ganun. Pero, iba-iba kasi ang tao eh. Hindi ka, para sa akin, hindi makatwiran yun eh. I have the right to defend myself. So, ganun din kayo for sure. Ang importante, hindi naman ako nang uuna, no? Ako lang naman ang inuunahan. Ngayon, pag ginantihan o pagka pinagtanggol ko ang sarili ko, masama na ako. Ako na ngayon masama. Ganon. Ganon din ba na-experience nyo? Ay very manipulative pa naman yung mga evil na tao. Ibang tao, manipulative pa naman. So,
Mas maganda nga yung umiiwas sa gulo. Yun nga lang, kay apihin ka man nila. Bastusin ka. I-cross ang boundary mo ba? Abusuhin ka nila pagka ewan ko kung ano yung ano dyan, kasi si Jesus Christ, pagdating kay Jesus Christ ay mas maganda yung magpakumbaba na lang daw, di ba? Yun ang turo niya, ang teachings niya, yung maging down to earth, magpakumbaba. Kaso lang madami kasing pwedeng mag-abuso pagka ganun eh. Pero depende, no? Depende. Ang malaga ay may balance lang ba? So, alam niyo naman siguro kung ano yung tama sa mali. So, yan, alam naman natin yan kung ano yung tama sa mali. So, ano pa? Ang next na mangyayari sa inyo, the Knight of Pentacles na yan. Counselor. You will do guiding others or i-guide nyo yung ibang tao or mag-advise kayo sa ibang tao, ganun ba yun? Mag-guide kayo para mag-hero and then mag-advise kayo sa ibang tao, mag-guide kayo sa ibang tao, mag-advise kayo sa ibang tao, di ba? Hindi talaga madali, guys, yung may mga mission, yung may mga destiny, gustuin man nila o hindi, ay gano'n na kasi yung nakatadhana sa kanila eh. O, nakatadhana, ganyan, nakatadhana sa inyo. Diba? Hero, maging hero kayo. You will do maging counselor kayo. Alam niyo yung counselor. With heart ha, puno ng pagmamahal. Love. Okay? Pag nag-guide kayo at nag-advise sa iba. Gusto nyo man o hindi yan, ayan talaga, no? Iba, karamihan talaga ng tao, maraming tao, halos lahat, ang gusto ay magnegosyo, kumita na maraming pera, mag-enjoy sa buhay, ay ayaw ng ganito talaga eh. 'Di ba? Sa lahat ng tao, ayaw ng mga ganito na yung mag-advise, mag-guide sa iba, kasi ang gusto ay mag-enjoy sa buhay, mamuhay ng peaceful, yung ginagawa yung gustong gawin, mag-travel, o 'di ba, magsaya-saya sa buhay. Yun ang gusto ng halos lahat, 'di ba? Pero pag may mission ka, o may destiny ka, o may purpose ka, ay you need to do this. You need to be responsible. You need to do and accomplish your mission or your purpose in life. Ayan. Kaya, mahirap talaga ang path o ang pinagdadaanan, ang dinadaanang path or journey pati ng mga may mission, may destiny, na mga spiritual na mga destiny na yan. O yung, iba naman yung destiny mo na kapalaran mo na maging sikat, no? Na yumaman, na maging artista, iba naman yan. Hindi naman spiritual yan eh. More on practical yan, guys. Ay, halos lahat gusto yan, di ba? Kasi, sikat ka, o mayaman ka, madami kang pera, madami kang income, o di ba? Pagka mga ganon. O. Pero ito, marami ang ayaw ng ganito kasi you're not serving yourself, your interest, but you're serving others. Hindi lang you're serving others, you're serving God, no? Hindi na you're serving others, but you're serving God. And you're helping others. So, ganon. So, yan. Bakit may mga ganyan? May mga destiny na ganyan? Kung bakit may mga mission or purpose na ganyan? It's because, nasa end of times na ngayon, kailan pa nag-umpisa yan? Matagal na. Baka magulat na lang ang tao, biglang dumating si Jesus Christ na. Magpatunog na ng trumpet to. First trumpet.
Magulat nga lang daw yung mga tao pagka dumating na si Jesus Christ. Basta ganon. Wala na magpatunog ng trumpet. Eh, syempre, marinig sa buong mundo yun, for sure. Yung trumpet na yon. Sa sunod nun ay ano na, yun na yung magbuhos ng apoy, tsaka ano daw, ano ba yun? Dugo ata. Mix ng dugo at apoy. Ay, ganun ba yun? Oo, yun ang alam ko, guys. So, yan. Baka sabihin nyo, pinag-initan mo talaga yung mga witches, ha? Kasi kampo niya sila ng kadiliman, guys. Kasi ako nasa side ng light. Sila, nasa kadiliman yan sila. Yan ang mga nang atake sa mga sugo. No? Pagdating sa mga tao, yan ang kampo ng kadiliman, mga witches. Sa mga chosen one, sa may mga mission, destiny. Oh. Kasi mayabang man sila. Kaya may kapangyarihan daw sila na binigay ng mga demonyo sa kanila at devil. Ay, natural. Nasa side ako ng light. Alangan. Alam, pag initan ko yung ano, mabiktima nila. Aba, Diyos mio. Hindi. Ay, ako. Biktima na nga eh. Of course, tutulungan ko pa na yung biktima nila at maawa pa ako, di ba? Ganun yun. Pero yung mga nasa side na kanila, walang awa yan. Wala sa lugar yung kanilang mga ginagawa at pang-atake. Mga ano yan, mga selfish, gahaman, umiiral yung kasakiman nila, inggit, insecurities, gusto nila ng power, control, mga ganyan ba. O power-poweran. Pero hindi nila naisip, ang tao ay mortal. May kamatayan ang tao. Hindi na naisip na ang kapalit ng pansamantalang yabang nila at paggawa ng evil sa iba at pang-atake sa iba sa side ng light ay ikaka-impyerno ng kaluluwa nila. May impyerno sila. Pero buhay nila yan. Yan ang kanilang choice eh. Yan ang kanilang decision eh. Ano pa ang darating sa buhay mo na surprises pag na-rebirth ka na, pag nakalabas ka na dyan sa shell na yan, sa upright ba tong Four of Wands in reverse? Four of Wands in reverse, surprises. May maghiwalay, may maging unstable, unsecured. Ano tong Four of Wands in reverse dyan? Surprises. May kakalma, may re-relax. May maging unstable. Ano yan? Mga kaaway ng mga ano yan, mga nasa side ng darkness. Yung maging unstable. Yes, yan ang maging unstable, yung nasa side ng darkness. Ma-surprise ka. Kasi, maging unstable or maghiwalay, maaaring kaaway mo nga ano nasa side ng darkness, baka maghiwalay sila ng person niya. Or, or else maging unstable siya, na hindi na siya stable, hindi na matibay ang pundasyon niya o nila, na mas gusto na lang nila yung
peaceful yung isip nila. Gustuhin nila yung maging balance and peaceful and ma-heal sila. Ganun. Kasi, mag-umpisa na ang destiny mo. Mag-umpisa na. So, see, King of Pentacles. Na, ano yung destiny mo? Yung magiging ka na secured, komportable yung buhay mo, maging influential ka pati. Oo, magiging influential ka. O. At mukhang may mga naging influential sa mga or makikilala ka, maging influential. Oh. Maging influential. Clarification na naman to. Na pwedeng yayaman ka din, no? Yayaman ka kasi King of Pentacles to eh. And maging abundant yung buhay mo. Makapag-focus ka na din sa work mo, mga ganon. So, kung anong ginagawa mo. Ayan. Kasi instead na mga atake na yung mga kaaway mo, unstable sila. Mas gustuhin na lang nila yung matibay na pundasyon nila ngayon ay manghina na. Hindi na maging matibay yung pundasyon nila. Parang guguho sila, guguho. Yun ba yung term? Guguho na sila, guguho. Mas pipiliin nila, mas prefer na lang nila yung magkaroon sila ng peace of mind. Yung peaceful at komportableng buhay o tahimik na buhay. Kasi papanig na sa yung swerte. Yung luck. Ayan. Kasi the more na atake sila sa'yo, the more na maguguho sila. Na madidestroy. Yeah. Tama. Ayan, surprises. Ano pa? Ang tungkol dito sa kay Knight of Pentacles na person mo. Dito kay Knight of Pentacles na person mo. Anong tungkol dyan? Sa taong yan. Positive, talented, successful, driven, no? Enthusiastic, masiyahin to na klase ng tao. And guided by light to, liwanag. And active, energetic na tao yan. Bold and daring, charming, ganyan siya. Successful na yan kasi the sun eh. This person looks younger than its age. There's marriage. The fairies join you in celebrating wedded bliss. Or sabihin na natin, yung mga angels. Angels ba yung makiselebrate, no? Makijoin sa inyong wedded bliss? Angels, hindi fairies. Hindi fairy. Hindi fairies. Kundi angels yan, no? Fairies lang yan nandito kasi nasa deck yan. Pero angels yung makijoin sa inyo, sa inyong celebrate, sa inyong kasal. Yung mga angels dyan na makijoin sa inyong kasal. Re-rejoice sila. At naging happy for the both of you. Kasi destiny nyo ng isa't isa. Lumabas na yung destiny. The wheel of the year or the wheel of fortune yan. It's destiny. Kapalaran nyo talaga na makasama ang isa't isa. Na mapangasawa nyo ang isa't isa. Yan. Kahit ano pa yung situation nyo ngayon. At sabihin pang may partner o kasado man yung isa. O may, kung kayo ang para sa isa't isa.
gagawa ng paraan ang langit niyan na magsama kayong dalawa. Or kung both single man kayo, pwede, okay. Walang ganong ayusin, no? Walang ganong process. Pero kung may kasal sa inyo na isa, no, isa sa inyo, may partner yung isa, ay may gagawa ng paraan ang langit para pagsamahin kayong dalawa kasi this is destiny. No one could question God's plan. No one could question the destiny of this two person kasi nakadestin yan. God ang nagtadhana niyan. God ang nagdestin yan. Kasi ang tao ay tao lang. Kinreate lang. So, dapat respeto ng mga tao yung itinadhana ng God. Yung mga na-destiny. Kaso lang gustong i-oppose na iba kasi hindi daw kasi they're manipulative, naiinggit, no? Kasi hindi daw bagay, hindi daw deserve, so, diba? Sila pa yung nagsalita na hindi deserve, hindi daw bagay, o kung ano pa, kasi nainggit, ang umiral, inggit, insecurities, parang sila pa yung marunong. Dahil sa inggit nila. Of course, sabihin na silang bagay, silang deserve. Yun ang mga taong inggitira-inggitiro. Hindi nila naisip tao lang sila na kinreate lang ng God. Hindi nila narespeto yung mga nakadestin. Yung destiny ng iba, yung kapalaran na binigay ng God sa tao yun. Dahil umiiral yung yabang nila, gusto nilang i-challenge pati yung God na mga ganon. O gusto pati nilang i-challenge yung God, di ba? Yabang. O. Tao lang ang kinreate lang yan, ha? So, see? Kaya nangyayari, hindi sila nasa-save yung kanilang souls. Doon na pupunta sa impyerno. Sipin mo, God, i-challenge nila. Kaya makapangyarihan daw sila. Saan nanggaling yung kapangyarihan ng witchcraft? O yung mga scheme, tricks na ginagawa nila na gumagana yung mga witchcraft nila? Sa devil. Sino nag-create ng devil? God. Ni katiting na kapangyarihan lang yan. Wala pang kasinlaki ng munggo yan. Na binigay ng devil sa kanila. Pinagyayabang na. See? Gusto pa i-challenge yung God. Kalapastanganan. Mga bastos na kasi ng mga tao yan. Dahil sa kayabangan nila, na God pa ang challenge nila, impyerno tuloy. Ma-impyerno tuloy ang kaluluwa nila. O yung mga nasa impyerno na. Ano ang gustong sabihin sa'yo ni Knight of Pentacles na yan, na nakadestin sa'yo na person? Seven of Swords in reverse. Ano pang gustong sabihin sa'yo ni Knight of Pentacles na yan, na nakadestin sa'yo yung person? Mag-e-effort na siya sa'yo continuously. Hindi na siya iiwas o tatakas-takas. Or hindi na siya, ano ba tong Seven of Swords na to? Hindi na siya magawa ng deceit ng iba. Hindi na siya magpadala o hindi niya nahayaan na magawan siya ng deceit at scheme ng iba. Yun pala yun eh. Oo. Mag-effort na yan sa'yo ng tuloy-tuloy, continuously. So, yan. So, ano pa?
next na magaganap sa buhay mo. King of Cups in reverse. Hindi ka na magiging emotional pa o yung soft-hearted. Hindi ka na, ikaw ba to? Magaganap kasi sa buhay mo yun. Yeah, it's you. Na hindi ka na magiging weak, mahina emotionally, yung parang madaling madala sa damdamin mo, sa awa, sa bag, ganon. Kasi it's also weakness din yung ganon pag hindi ka marunong mag-control. So, you can control your emotion na, no? Yung naramdaman mong awa, habag na, instead may authority ka na, powerful, and strong, and may authority spiritually, na hindi ka na maudyo ka ng mga evil forces, hindi ka na nila mamanipula kasi hindi ka na weak or masyadong emotional no? Hindi ka na nila mamanipula kasi kadalasan naman namamanipulate ng mga demonyo at ng mga evil, no? Evil mang tao, kung ano. Yung mga weak, yung mga emotional, yung mga soft-hearted, yung masyadong understanding, yung tinotolerate na lang kasi naawa, nahabag. Hindi ganoon kasi pwedeng gamitin ng enemy yan. Kasi very manipulative at walang awa din talaga. Walang habag ang sa side ng kaaway ng evil forces. So yan. Kunwari demonyo, magkukunwari siya na kawawa, no? Kawawa. O kaya ay witch, no? Sabihin nyo, siyempre magsinungaling yan, nasa evil forces sila, sanayan sila sa magsinungaling, mga ganun. Ay magpadala ka din sa awa, hindi na kasi enemy is enemy, evil is evil. Sa side ng darkness is side ng darkness yan, katulad nung sa kay Moses, sa panahon pa ni Moses. Ayan, so ito na lamang guys for collective reading.